tingnan oy, Michael, tingnan mo gagawin ko, ha. Na tinatawag mo ko adik, ididikit ko yung mukha ko diyaan sa picture mo. Ah, ididikit ko sandali lang, ididikit ko yung mukha ko sa picture mo, sandali, paano ba? Ayan. Pakiulit nga. Ano yung sabi? Yung Chuck addict itong vlogger na ito, sino ang mas mukhang sino ang mas mukhang addict sa atin? Ano, Michael? Sa susunod naman bago ka magsabi na mukhang addict itong vlogger na ito, ayusin mo naman yung litrato at picture mo, anak ng putik naman. Katawan at katawan pa lang natin dalawa, tingnan mo parang lelempot-lempot yung katawan mo. Di ba? Kayong mga DDS, matuto kayo. Kailangan bago kayo kumuda, bago kayo lumait ng tao, o bago nyo sabihin na mukha kaming addict, aayusin nyo yung mga profile picture ninyo. Ano po? Ngayon, uso na yung mga AI. Ngayon, uso na yung mga yung mga filter. Hindi nyo pa ginagamit. Para kapag pinagdikit ko yung mukha natin dalawa, hindi mo masasabi na kumbaga, ay nako, mahihina din talaga kayo eh. No, nandiyan na sa paligid, may AI na. AI nyo yung mukha nyo. AI nyo yung katawan nyo. Tapos i-filter nyo yung mukha nyo. Kung sasabihin mo na mukhang addict si Mark Ramos, tapos ididikit ko yung mukha ko sa mukha mo, anak ng puta, lugi ka, boss. Yari ka, boss. Mahina talaga yung mga DDS. Game, tuloy. Warrants po, once we receive a warrant, just like any other warrant from a competent authority, we will see and we will implement. So far po, wala pa. Wala pa daw. So far, wala pa daw ho, mga kababayan, mga DDS. Malamang po si Rodante Marcoleta pagka yan yung inaresto at yan yung nilabasan ng warrant of arrest. Ang sasabihin lang po ng mga DDS, paulit-ulit, wala na, sinisikil na talaga ang karapatan ng bawat isa. Pero pag pinag-usapan po yung mga, bakit kasi hindi nilagay ni Rodante Marcoleta yung mga pangalan doon sa kanyang sose? No, hindi ayaw niya ayaw pag-usapan niyang mga yan ho, mga bossing. Totoo naman, di ba? Ganyan ang style nila. Ang style ho nila, mga bossing, ay tipong doon lang tayo sa question namin. Pero pag tayo na yung nag-question at tayo na yung nagsabi, kailangan pag-usapan nating maigi itong ganitong mga bagay, isasama, ayaw nila. Ayaw ho nila, mga boss chief, amo sir. Ngayon, topic, Marcoleta ulit to. Ano tong kay Marcoleta? In fact, ito, nako. Ano yan? Ang flood control whistleblower. Pakinggan natin ito, no? Marcoleta din to Now, for 2018, City Leonso Construction Trading bagged at least 36 projects amounting to 2.1 billion in the provinces of Sorsogon and Catanduanes. A close scrutiny of City Leonso projects also yielded an interesting result. We found out that City Leonso's major partner for its Bicol projects is Arimar Construction. In fact, almost Sabi ni Joel, Tarzan. Putik na yan, may bago kang pangalan, Tarzan. Mga DDS, isang klaseng pagmumuka. Mukhang pangit, mana sa tatay nilang cartoon daw. Hindi ko sabi niya, si Joel na Tarzan yan. One-third of City Leonso's total projects in Catanduanes and Sorsogon, 550 million out of the 1.5 billion found their way to Arimar Construction. Now, who then owns Arimar Construction? Its biggest stockholder is Jose Edwin Hamor, the incumbent mayor of Casiguran Town. Other incorporators are Maria Mines Hamor, Martin Aber Sikat, Maria Carisma Sikat, Romeo Sikat Jr., and Edmond Bautista. Now, who is Romeo Sikat Jr.? Romeo Sikat Jr.
Sabi ni Zaridel Carrasco, yaku, yari si Peluca. Alam nyo mga kababayan, kagaya niyan, no? Nung palang bumukas yung usapin tungkol doon sa SOSE, sabi ko, nako, yari ito. Tatahimik, mga 2 buwan, 3 buwan, and after, saka magugulat tayo, ayan, may mga kaso na. Yung akala natin, wala lang, pinalipas lang, pero yung pala, syempre, pinag-aaralan pong maigi yan. Ma'am Princess Paris, shoutout po sa iyo. Pinag-aaralang maigi yan, bago dumiretso-diretso doon sa kasuhan po. Ako kagaya ko, ilan yung merong kaso kami, no? Na kinasuhan ko, mga kababayan, ay kinasuhan ng misis ko. Ilan yon? 2. Pero ang tagal ho, mga Boss Chief Amo, sir. Pinag-aralan muna ng mga lawyers, pinag-aralan muna kung mananalo ba, may katutunguhan ba, bago talagang isinampa. So, ganyan din po yan kay Rodante Marcoleta, mga boss. Pero nung nakita ko pa lang, yung hindi pagsulat ni Rodante Marcoleta doon sa mga pangalan ng mga kaibigan niya na nag-donate sa kanya, sabi ko, mayayari ito. Kung hindi madidiskwalipika, baka may longko pa ito, no? Baka makulong pa. Also known as Jojo, is the husband of Charlotte Justin Jokno Sikat. Charlotte is a daughter of DBM Secretary Jokno. Romeo Sikat Jr. is a son of Esther Hamor, Vice Governor of Sorsogon, and now wife of the Kasiguran Mayor Edwin Hamor. Ano ba nangyari dito? As the legal wife of Romeo Jr., Charlotte Jokno could be considered as a co-owner of what Romeo Sikat owns in Arimar Construction Corporation. Clear case of conflict of interest. It is also clear that the Hamor couple are in-laws of Secretary Jokno. Sa Tagalog, balae. Manugang ni Secretary Jokno si Romeo Jojo Sikat Jr. Balae ni Secretary Jokno si Esther at Edwin Hamor. Conflict of interest. Anyway, mga kababayan, dumito na tayo. Ano po? Dumito na tayo, mga Boss Chief Amo, sir. Dito mismo sa impeachment ng ating Vice Presidente ho, mga Boss Chief Amo, sir. No? Saan ba natin uumpisahan ito? Ito din. Walang Mary Grace Piatos. Ayan. Sara impeachment pretrial brief, long on page, short on answer. Naku, simula dati pa lang naman ho ito eh. Diba mga bossing? No? Dati pa ho ito mga kababayan. Yung sila tipong laging ang palabas po nila, mga bossing. Laging palabas nila, ready na kami.